Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Patay sa pananakal ang isa pong babaeng 17 anyos pa lamang sa Lipa, Batangas. Chris, natukoy na ba sino ang suspect sa krimen? Connie, ang dating live-in partner ng biktima ang umamin sa pulisya na sinakal hanggang mapatay niya ang biktima. Sa investigasyon ng pulisya, nagpaalam ang biktima na dadalo sa isang birthday party sa Barangay Tambo noong January 21 pero hindi na siya nakauwi. Nakipagkita rin daw noon ang biktima sa dati niyang ka-live-in para kunin ang sustento para sa kanilang anak. Doon na raw nangyari ang pananakal. Natagpuan ang katawan ng biktima ng kanyang kapatid sa damuhan malapit sa kanilang bahay. Sumuko sa pulisya ang suspect sa follow-up operation sa Tinambak, Camarines Sur. Maharap sa reklamong murder ang suspect na wala pang ibang pahayag. Patay naman ang isang motorcycle rider sa San Carlos, Pangasinan nang mahulugan ng sanga ng puno. Base sa investigasyon, napadaan lang sa lugar ang 70 anyos na lalaking rider nang masaktong may nagpuputol ng sanga doon. Nahulog daw ang sanga at nadaganan ng rider hanggang mabagok siya sa pavement sa kalsada. Sinampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang lalaking nagputol ng sanga. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Tinambangan ang convoy ng alkalde ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Cecil, kumusta yung mga biktima? Rafi, ligtas ang mayor pero dalawa sa mga kasama niya sa convoy ang tinamaan ng bala. Balitang hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Habang nakahinto ang minivan na yan sa Barangay Poblasyon sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, may bumabang dalawang armadong lalaki at pinaputok ng isa ang animoy rocket-propelled grenade. Pinuntirya pala nila ang convoy ni Sharif Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan Sr. Tinamaan ang sinasakyan niyang black SUV. Nakaabante pa ang SUV at nagkaputukan. Kalaunan, huminto ang SUV sa isang kalsada at umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Hinambos. Ayon sa pulisya, papauwi na si Mayor Ampatuan ng Tambangan. Hindi nasaktan ang alkalde, pero tinamaan ng bala sa tiyan ang dalawang kasama niya sa convoy. Kabilang ang kanyang security escort. Isinugod sila sa pagamutan. May follow-up vehicle, sakay doon yung ilang mga security din ni Mayor. Yung mga securities niya, sir, nakapag-retaliate sa mga suspect. But dalawa sa securities niya ay wounded din. Both ay may tama sa left side ng abdomen. Tumakas ang mga suspect sakay ng minivan. Sa hot pursuit operation, 3 suspect ang napatay sa bayan ng Dato Unsay. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pananambang habang nakaalerto ang buong pwersa ng PNP BARM. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Mayor Ampatuan kaugnay sa pananambang na ikatlong tangka na pala sa kanya. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bangkay ng babae ang natagpuang nakalabas sa pinaglibingan nitong Nitso sa Mabini, Bohol. Base sa investigasyon, nadiskubre yan ng ilang bumisita sa sementeryo. Napag-alaman ding inilibing sa lugar ang babae, Abril pa noong nakaraang taon. Inilibing din naman agad ang bangkay ng babae matapos masuri. Ayon sa pulisya, tinitingnan nilang dahilan sa insidente ang treasure hunting dahil may ilan pang nakitang sirang nitso. Patuloy pa ang investigasyon.
Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 4 na sundalo matapos tambangan ng hinihinalang mga miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group sa Munay, Lanao del Norte. Ayon sa Philippine Army, nagsasagawa noon ng community support program ang mga sundalo ng tambangan. Nilinaw ng militar na non-combat mission ang operasyon. Isa ang sugatan sa insidente. Kinundi na naman ng Philippine Army ang pananambang at magsasagawa ng operasyon para tugisin ang nasa likod ng krimen. Binisita naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Nafarrete ang pamilya ng mga nasawi para magbigay ng tulong. Binisita rin nila ang sundalong sugatan na nagpapagaling na sa ospital sa Iligan City. Dead on the spot ang isang rider at kanyang angkas matapos mabangga at makaladkad ng trailer truck sa Sariaya, Quezon Province. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas sa mga biktima ang kalsada sa barangay Pili nang lumihis sa linya ang kasalubong na trailer truck at mabangga sila. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in double homicide and damage to property. Wala pang pahayag ang driver at ang mga kaanak ng mga biktima.